Ngayong umaga po, tayo po ay nasa pang-sampung lesson ng 1689. Napakahalaga po ito mga kapatid sapagkat marami po ang mga nagkakamali pagdating po sa kaligtasan. Ng kaligtasan ay nasa tao o di kaya ang kaligtasan ay sa biyaya at kasama ang tao. At ang kaligtasan ay kung kailan gugustuhin ng tao, nasa kalooban ng tao ang kaligtasan. Ito po ay ang tinatawag nating pang-sampu, effectual calling. Effectual calling. Now, magbabasa po ako ng mga talata na magbibigay sa atin pinaka-background sa ating isipan na ang kaligtasan wala mismo sa tao, wala sa husay ng pananalita, ng pangangaral, at ito ay sa tanging gawa lamang ng Diyos. Ganito po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17 to 21 and then chapter 2 verse 1 to 6. Gusto kong lamang basahin natin ito upang mayroon tayong pinakabatayan pagdating po sa desisyon ng kaligtasan. Ganito yung sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit para sa inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang iskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito. Ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Chapter 2 verse 1 to 6. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Subalit, sa mga may gulang na ay nagsasalita kami ng karunungan, gayon may hindi ang karunungan ng panahong ito o ng mga pinuno ng panahong ito na ang mga ito'y mauuwi sa wala lamang. Ito ang salita ng Panginoon, ito'y nagpapahiwatig sa atin na wala sa gawa, wala sa husay, wala sa nakikinig ang kaligtasan, kundi tanging nasa Diyos lamang na ipinapahayag ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong umaga sapagkat tutunghay kami muli sa salamin ng buhay. Ang salita ninyo ay salamin namin upang makita namin ang aming mga sarili at hindi maaring mandaya ang salamin ng katotohanan sapagkat ito ang makapagpapalaya sa amin. Buksan po ninyo ang aming pong mga unawa ngayong umaga. Huwag kaming magtiwala sa aming mga nagdaan o sa aming mga pinangahawakang paniniwala, kundi kung ano ang ituturo sa inyo sa amin ngayon mula sa inyong mga salita. Ito po dapat namin aming tatanggapin. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Napakalaga po mga kapatid na ipaalala sa atin ang ating mga napag-aralan. Ano yung una sa 1689? Banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan, ito po yung batayan ng ating pagkakilala tungkol sa ating sarili sa Diyos at ang ating responsibilidad sa Diyos. Ang banal na kasulatan ay sapat, tiyak, at hindi maaaring magkamali. At ang banal na kasulatan ay nagtuturo tungkol sa pangalawang aral, Diyos at Trinity.
At ang Diyos na Trinity, pinakilala ng banal na kasulatan na siya lamang ang may likha ng lahat ng bagay, kaya nga siya ang tagapaglikha. Yun ang pangatlo. Pagkatapos sa pagkalikha, anong ginawa ng Panginoon para mapangasiwa ng nag-decree pala, nagtakda ang Diyos, no? Pangatlo, ng lahat ng bagay, pero hindi maaaring mangyari ang lahat ng bagay kung wala siyang mga nilikha. At pagkatapos, ang lahat ng mga nilikha, bagamat sila ay may kalayaan, bagamat sila ay mayroong karunungan na kumikilala sa Diyos, pero ginabayan niya ito sa magitan ng probidensya ng Diyos. Ang probidensya ng Diyos, ang siyang nagpapakilos sa lahat ng bagay, maaaring mangyari at hindi mangyari, sa lahat ng bagay, nakikita man o hindi, maliliit man o malalaki. Pero sa probidensya ng Diyos, kasama ang paglikha ng Panginoon, ang kanyang kalooban sa pang-anim, ang pagbagsak ng tao. So dito po nakasalalay ang ating pong pag-aaral ngayong umaga. Dapat nating panindigan na ang tao po ay totally depraved. Ang tao po ay bumagsak, nahiwalay sa Diyos at walang sukat ng pagkahiwalay sa Diyos pagdating sa spiritual na bagay. Patay ang tao. So walang magagawa ang tao ni layunin o humakbang man para manumbalik sa Diyos. All have sinned and fall short of the glory of God. Pero ang tao ay pinamamalaan ng Diyos ng kanyang common grace. Lahat tayo po ay nabubuhay sa kabutihan ng Diyos. Common grace ang siyang umiiral sa atin, nagkakatrabaho tayo, gumagaling ating karamdaman. Lahat po ng kilos natin are all common grace. Lahat ng yan. Tayo po ay patay sa spiritual, wala tayong magagawa pagdating sa kaligtasan, sapagkat kaligtasan ay gawa lamang ng Diyos. At dahil dito, ang Diyos ang nangako. Ano yung pito? The covenant of God. Ang Diyos ay gumawa ng tipan na isusugo niya ang kanyang bugtong na anak na siyang maging tagapagligtas. Siya ang hahalili sa atin sa krus ng Kalbaryo. Kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kamatayan natin sa impyerno at tayo ay binihisan ng kanyang katuwiran. Ginawa ito ng Jesus Christ, active and passive obedience. Then, upang ang tao po ay mangyari po ang kanyang saan ba ako? Covenant of God, mga kapatid, anong sunod? Christ the mediator. Pang-ilan yon? Pangwalo. Okay. Si Kristo ngayon ang namamagitan. Siya yung tagapagtanggol, siya yung tagapamagitan sa kanyang mga tao at sa Diyos. At pang-siyam ay ang free will of man. Dito ngayon nakikita na tingnan natin, ang tao ay bumagsak sa kasalanan at siya ay namatay sa spiritual. Mayroon siyang free will sa loob ng kanyang pagkamakasalanan. Remember yung aquarium? Aquarium, yun yung kalagayan ng taong likas na makasalanan. Bagamat siya'y malaya, na tulad ng isda lumalangoy, pero nasa loob siya, contained siya sa kanyang nature na kasalanan. Hindi siya pwedeng lumabas doon sa kanyang kalagayan bilang isang makasalanan. Kailangan ang Diyos mismo ang aahon sa kanya mula sa lusak ng kasalanan. Ngayon, dahil po ang Diyos ay mayroon siyang itinakda para sa kaligtasan, ito ngayon ang ating pag-aaralan, ang mabisang pagtawag, the effectual calling of God. So nakita natin sa background, lahat ng tao everywhere, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, lahat ng panahon ay guilty and they were patay sa kasalanan. Wala silang magagawa. So maraming mga paniwala ngayon tulad ni Pelagius na ang kasalanan ni Adan, kanya lang yon. Sa kanya lang yon. At tayo'y nilikha ng Diyos isa-isa. At tayo binigyan ng bagong espiritu, kaya tayo po'y mabuti, ang sabi ng Pelagius. At yan ay taglay pa rin ng mga Armenians hanggang ngayon. Na tayo ay mabuti, ang kailangan lamang natin, nasa kalooban natin, kung tayo po'y magpapatuloy kay Adan, sa kasalanan tulad ni Adan, o sa ating mga actual sin, o pipili tayo kay Kristo. Kaya ang kaligtasan ay nababatay sa malayang kalooban ng tao. See? Ito ngayon ang umiiral sa lahat ng paligid ng mga born again. Yun po ang anlang turo. Kaya hindi ibig sabihin, isang Diyos natin,
Pero pagdating sa kaligtasan ay dapat magkaisa. Sa essential doctrine of salvation, dapat tayo nagkakaisa. At darating ang panahon na lahat tayo ay magkakaisa sapagkat lahat tayo, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 12, tayo po'y tinuturuan to equip us upang tayo ay magpatotoo sa buong daigdig. Okay? So, yan po ang mangyayari. So, ang tanging pag-asa ng tao para maligtas, mga kapatid, hindi sa iyong ginagawa. Like for example, religious activities. Karamihan po ngayon, kapag ka ikaw ay napunta sa mga born again, tuturuan kang tumugtog, turuan kang kumanta, turuan kang mag-testify, mag-witness, sapagkat pinapalagay na ligtas ka na. So pagka ikaw ay medyo umangat na, ikaw ay lumago na sa ministeryo, dadaling kang ikaw magiging leader, magiging deacons, magiging ganito, palago sila ng palago, pero nakalimutan nila yung pinaka-basic ng Christianity is the salvation. Sapagkat akala nila, habang sila po'y naglilingkod, lumalago sa kanilang activities, naliligtas sila lumalago. Pero sa totoo, hindi pa natatakil yung kanyang patay na espiritu. Tanging Diyos lamang ang makapagliligtas. At ito po ang ating tatalakayin ngayon. So hindi po sa paraan ng mga tao, kaya wala pong hope ang tao pagdating sa kaligtasan sapagkat siya ay isang total depraved. Maging tama man ang kanyang paniniwala sa Diyos, maging tama man ang kanyang pangangaral sa Diyos, maging tama man ang kanyang paglilingkod sa Diyos, pero kung hindi pa siya naligtas ng Diyos, wala pong silbi ang lahat ng yan. Kaya nga, ang Diyos po ay nag-utos sa lahat ng mga alagad sa kanyang common grace na ating ipangaral ang Ebanghelyo sa mga maalam man, sa mga nakikipagdebate man, sa mga scribes, sa mga lahat po, sapagkat lahat ng karunungan nila nga kamangmangan lang sa Diyos. Pero yung karunungan ng Diyos, ginagawa nilang kamangmangan. Kaya nga, minabuti ng Diyos na siya'y magligtas sa pamagitan ng preaching, pangangaral. Ituro ang katotohanan. Kaya ito'y utos sa atin ng Panginoon. Now, sa pamamagitan lamang ng gospel, the common grace of God, na means of salvation, common, tatawagin tayo outwardly sa mga pangangaral, Bible study, crusades, kanya. Pero hindi ibig sabihin, naligtas ka na. Kahit na ikaw ay sumang-ayon, totoo yan. Hanggat hindi kumilos ang mabisang pagtawag sa panloob ng tao. Yun ang pinakamalaga sa atin. Maaari tayong tawagin externally sa gospel, pero ang salvation po ay pagtawag internally ng banal na espiritu. So, ang lahat po ng naligtas ay mababago. Lahat ng yan sa pamamagitan ng pangangaral. Now, tignan natin ang ilang puntos kung kaya nating tapusin ito, mga kapatid. Mayroon lamang itong tatlo, pero mahaba po ang paliwanag dito. Kailangan natin dito ang masinsinang pagpapaliwanag sapagkat kahit na sarado pang puso mo pagdating po sa spiritual na pag-uunawang kaligtasan, ay bukas ang ating tenga. Natural sa atin, tumatanggap tayo ng paliwanag, ng magagaling na paliwanag. Okay? So, unang-una, ating pong alamin, mga kapatid, ano ba ang effectual calling? Ano ba ang effectual calling? Now, kung effectual calling, ang ibig sabihin po niya, mga kapatid, ay irresistible grace. Sa tulip natin na pinag-aralan, TULIP, di ba? Total depravity of man, unconditional election, then limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints. Yung pong effectual calling, ito po yung pang-apat, irresistible grace. Hindi matatanggihan na biyaya. Ibig sabihin, sa pilitan to. Now, papaliwanag natin. Pero yan ang tawag. At the same time, yung pong common na tawag po dito sa effectual calling ay born again or regeneration. Pag sinabing regeneration, gawa lamang ng banal na espiritu. Pag born again kasi may connotation nasa tao.
Kailang i-born again mo sarili mo. Paano? Sumampalataya ka kay Jesus upang ma-born again ka. Yun ang sabi. Pero sa Biblia po, ng effectual calling, kailangan mo nang ma-born again ka before you believe Christ. Kasi patay ka eh. Paano ka mananampalatayang patay? Kailangan mo nang buhayin ka. So ito yung effectual calling. So ang effectual calling, ito yung buong gawa ng Diyos pagdating po sa buhay ng isang makasalanan. Hindi po biro ang ginawa ng Diyos sa atin before na tayo po ay maligtas. Sapagkat ayon sa Ephesians 1:4, tayo po ay pinili ng Diyos bago pa lamang likhain ng Diyos. Romans 8:30, tayo po ay na-foreknew God. Tayo kinilala ng Diyos. Ibig sabihin, inibig na tayo. Kasi ang foreknew, ginamit yan ng word doon sa Genesis chapter 4, verse 1, na si Adan, he knew his wife. You know? Upang sila nagkasupling at ang anak nila ay si Cain. Okay? So, ibig sabihin, love. Kaya lahat ng pinili ng Diyos before the foundation of the world, inibig na ng Diyos. At ang kanyang inibig ay tinawag. This is it. Effectual calling. Romans 8:30. So, ito'y gawa lahat ng Diyos. Siya lamang ang mediator. Okay? Si Kristo ang sinugong mediator. Kung babalikan natin ang lesson 8, paragraph 1, ganito ang pagkakasabi sa 1689. Ayon sa kasunduan ng Ama at Anak noong walang hanggang pasimula, ay ikinalugod ng Diyos na piliin at italaga ang Panginoong Hesus, ang kanyang bugtong anak na maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao, na siyang propeta, saserdote at hari, puno at tagapagligtas ng kanyang iglesia. Siya rin ang tagapagmana ng lahat ng bagay at hukom ng sanlibutan. Ibinigay ng Ama kay Kristo mula sa walang hanggang pasimula ang mga hinirang, mga hinirang, upang maging mga anak ng Diyos. Si Kristo naman sa takdang panahon ay tumubos, tumawag, umaring ganap, at nagpabanal at lumulahati sa Kanya. So yun po yung sinasabi, nagawa ng Diyos lahat ng bagay sa kaligtasan ng isang tao. At ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya kung ating babasahin ang Romans 8:30, 28 hanggang 30, mga kapatid, ito yung order of salvation. Makikita natin ang order kung paano tayo niligtas. Ano? Ang sabi po sa 28, and we know, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So, yung mga umiibig, lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa kanilang kaligtasan sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat, ang sabi sa 29, eto na, ang mga nakilala, ang Kanyang nakilala na before the foundation of the world, Ephesians 1:4, pinili, ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga, no? Predestined to be, maging katulad ng larawan ni Kristo. Predestined naman siya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga tinalaga, okay, yung mga naka-predestined ay kanya namang tinawag. Okay, tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, justified. Okay? At ang mga itinuring ng mga naganap ay niluwalhati din naman niya. So yun po yung simple na talata na magtuturo sa atin about the order of salvation. So Diyos ang gumawa ng lahat ng paraan. Diyos ang gumawa ng lahat ng paraan upang ang tao ay maligtas, sapagkat sa paraan ng tao, wala po silang magagawa. Pero sa common grace ng tao, ang tao po may kalayaan, gusto nilang gawin, kung anong gustong gawin, pero sila'y nasa loob pa rin ng aquarium ng kasalanan. Kaya lahat ng kanilang free will sa loob ng aquarium, hindi nila magawa ang pagdating sa spiritual. Ang magagawa lamang nila ay mga religious rituals, religious activities. Gagawin nila lahat yan, lahat ng kabutihan. Kaya nga sa ating lesson 8, paragraph 4, ganitong sabi, 1689, lesson 8.
kusang loob na ginanap ng Panginoong Hesus ang tungkulin ng isang tagapamagitan. Upang matupad niya ito, nagpasakop siya sa kautusan ng Diyos na kanyang lubusang ginanap, dinala niya ang parusa na dapat ay pagdusahan natin. So, ginanap ni Jesucristo, He obeyed the will of God and yung pong hinihingi ng kautusan na sana tayo ang magdusa sapagkat siya ang inaring may sala at isinumpa siya alang-alang sa atin. Tingnan nyo gaano katindi yung ginawa ng Diyos sa atin. Tiniis niya ang lubhang kalungkutan sa kanyang kaluluwa at pinakamasakit na pagdurusa sa kanyang kamatayan. Siya'y ipinako sa krus at namatay. Patay siya, ngunit hindi nabulok ang kanyang katawan. Na ikatlong araw siya ay bumangon mula sa patay, na gayon ding katawan na dumanas ng hirap. Ano ibig sabihin nun? Anong halaga ng resurrection ni Christ? Mahalaga yon sa assurance sa ating kaligtasan. Nagpapakita ng ating Savior ay hindi patay. Di tulad nila Buddha, ni Confucius, nila ni Muhammad. Patay lahat yon. Pero Jesus Christ ay nabuhay na muli. Kaya may katiyakan yung ating kaligtasan. At siya ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng kanyang Ama at namamagitan para sa kanyang hinirang. Sa katapusan ng mundo, babalik siya upang hatulan ang mga tao at mga anghel. Hebrews chapter 9, 27, 28, upang kaunin ang lahat na naghihintay sa kanya. Kukunin niya tayo. So, ano pong ginawa ng Panginoon? Sa madalit salita, lahat po ng kanyang kinamatayan, siyang pumalit, siyang humalili sa kaparusahan. Anong layunin? Upang ang mga tao na nasa lusak ng kadiliman ng kasalanan ay iahon sa kanyang kaliwanagan. Ganun po katindi yung kaligtasan. Hindi po ito bara-bara. Dito lang ginagawa ng mga religious people. Basta maglingkod ka, marunong kang mangaral, mga kabataan ngayon, kahit bata, nangangaral na sasabing lumalago siya. No, lumalago siya marahil sa kanyang ginagawang activities, pero never siyang nabuhay sa kaligtasan. Yun ang dapat tanggapin, na tayo po ay nagmana ng kamatayan, na-impute sa atin yung kasalanan ni Adan. Tulad din ng imputation ginawa ng Panginoon sa atin ng kaligtasan. Kung hindi natin matanggap na tayo po ay nakatanggap ng kasalanan ni Adan, hindi rin tayo maaaring maligtas para tanggapin ang katubusan ni Kristo. It is by imputation. Pagsasalin through faith, yun po. So, ang tao po ay mailipat sa kadiliman. Ito po ay batas ng Espiritong na kay Kristo. Tingnan niyo Romans 8:2. Verse 1. Ngayon ngay wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo. Ibig sabihin, secured na siya, justified na siya. Sapagkat, ang sabi sa 2, ang kautusan ng Espiritu, the law of the Spirit of life, ay na kay Kristo Jesus, ang siyang nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So magkaiba yung kautusan ng kasalanan at kautusan ng Espiritu. We are now sa kautusan po ni Kristo sa Espiritu. At ito po ang nagpalaya sa atin. At ito po ay nagpapayag ng katapatan ng Diyos sa atin. 1 Corinthians 1:9. Ang Diyos ay tapat. Nasa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Remember, John 6:37, no one comes, walang makakalapit sa akin, malibang siya'y ilapit ng Ama sa akin. Nakita nyo? Ang pakikisama natin kay Kristo ay kalooban ng ating Panginoon. At ito pong pagkakatawag sa atin, this effectual calling sa atin is holy. Hindi ito basta-basta. 2 Timothy chapter 1 verse 9 to 10. Ganito ang pagkakasabi, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa,
Hindi sa ating mga anumang religious activities yan, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Nakita nyo? Para doon po sa ating mga bagong miyembro, nakita namin ito sa inyo, sa inyong pananalita. So kung narinig namin ito na pinanghawakan nyo, sabi na hindi pa kayo ligtas, but for the benefit of the doubt, hindi natin pwedeng tanggihan yon sapagkat lumabas sa inyong labi na yun ang pagkakaalam nyo sa kaligtasan. Hindi yung petsa ng altar calling, kung ano pang activities, na lumaki kayong bilang Kristiyano, mga magulang ko born again, kaya born again na rin ako, hindi po mangyayari yon. May paliwanag ang mga Presbyterian dyan, sapagkat ang Presbyterian, naniniwala sila, ang kanilang mga anak ay banal din, tinawag din sila. So, tatalakayin din po rito yan tungkol sa anak. So, ito po yung mga kapatid. Tayo'y mga dating patay. Ephesians 2:1. Tayo'y mga patay. At sa biyaya ng Diyos, sa verse 5, tayo po ay kanyang tinawag sa pamagitan kay Kristo. So, ang sabi nga, verse 4, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. So, ang pag-ibig ng Diyos is before the foundation of the world because knowing, sabi nga po, kinilala ni Adan si Eva, ganon din ang ginamit sa Romans 8:30 na tayo kinilala ng Diyos before the foundation, tayo inibig na. Kaya pagdating sa John 3:16, for God so loved the world. Who is that world? Is it the physical world or all men? Alam nating may inibig na ang Diyos before the foundation and that is daigdig ng kanyang mga hinirang. Pero ibig sabihin na hindi minamahal ng Diyos ang the whole world. Siya ang naglikha niyan eh. Genesis 1:31, pinatunayan niya, and God, kanyang tinignan ng lahat ng nilikha, lahat ay pawang mabuti. There is no bad at all. Pero pagpasok ng kasalanan, lahat yan ay naging pangit. Okay? Pero na-maintain pa rin yung bulok na daigdig because of God's common grace. So, ang sabi po rito sa verse 2, na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng salibotang ito. So yung kasalanan, yung pagsuway natin, ay dati nating nilalakaran. Pero pagdating po sa verse 4, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway. Bakit inibig ng Diyos yung mga patay? Because inibig na before the foundation of the world. Kahit yung tayo'y bumagsak na sa kasalanan, tayo'y rebelde, pero hindi po rin magbagong pag-ibig ng Diyos before the foundation of the world. Kaya sabi nga, maging noong tayo'y mga patay, mga rebelde, sa pamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Sinong binuhay? Ang mga inibig ng Diyos. Yun po ang binuhay na Panginoon. So, napakalaga po nating makita na ang kaligtasan, ang pagtawag ng Diyos sa atin sa tanging gawa niya lamang. At dahil dyan sa ginagawa ng Panginoon, sa effectual calling, sa mabisang pagtawag sa atin, tayo nagkaroon ng kamalayan. Pumunta tayo sa ating 1689 lesson 10, paragraph 1. Ganito ang pagkakasabi. Ang mga itinalaga ng Diyos sa buhay, mayroon siyang itinalaga. Sa takdang panahon ay mabisang tinatawag sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu. Tinatawag niya sila mula sa dating kalagayan ng kasalanan at kamatayan tungo sa biyaya at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang kanilang isipan ay binigyan ng espiritual na kaliwanagan. At silang iniligtas ay nakaunawa
na ng mga bagay ng Diyos. Inalis niya ang kanilang pusong bato at binigyan sila ng pusong laman. Binabago niya ang kanilang kalooban at sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, pinagnanais niya sila na hanapin ang mabuti. Makapangyarihang inilalapit niya sila kay Hesukristo. Kung magkagayon, kusa silang lumalapit dahil sa pagbabago ng kanilang kalooban sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Itong mali sa altar calling, lumapit kayo at kayo ay sumabay sa sinner's prayer, kayo maliligtas. Ang sabi ni Jesus Christ, walang makakalapit sa akin malibang siya ay ilapit ng Ama sa akin. Yung paglapit po ng Ama sa atin, tayo po ay mabisang tinawag ng Banal na Espiritu upang tayo magkaroon ng liwanag ng kaunawaan at makilala natin si Jesus at malaman natin kailangan natin ng Savior, kaya tayo'y kusang lumalapit. Hindi po sa utos ng sinumang pastor. Yan po ang sinasabi ng Lesson 10, verse 1. So, sa mga tinawag ng Diyos, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu at ng salita, bukas na ang mga mata ng mga patay. Muli na siyang nabuhay. Kaya pagka bukas ang mga mata, Acts 26:18, ganito ang pagkakasabi, upang buksan ang kanilang mga mata, yan pong layunin ng pangangaral, at sila ay magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So dito po natin makikita ng totoong Kristiyano, ginagawa rin yung mga hindi totoong Kristiyano ng mga religious activities. Malaking pagkakaiba. Marami pong gumagawa ng mga kabutihang gawa sa relihiyon, sa fellowship, bagamat hindi siya ligtas, pero ang totoong laligtas, ginagawa niya rin yun. Yun ang pagkakaiba. Yun na po yung tinatawag na good works na itinakda ng Diyos na ibigay sa kanyang mga hinirang upang siyang nilang lakanan. Ephesians 2:10. After na siya naligtas sa biyaya ng Diyos, hindi sa kanyang pamagitang panampalataya, hindi sa kanyang sariling gawa, at siya ay ginawa ng Diyos na isang obra maestra na creation at binigyan ng pagtatakdang mabubuting gawa na siyang dapat nilang gawin. Kaya ang isang Kristiyano nakikita sa kanyang totoong gawa. Pero mga fake din, nakikita muna ang kanilang gawa at sinasabi lang sila iligtas na. Pero sa totoong Kristiyano, yung mabubuting gawa ay resulta ng kanyang totoong kaligtasan. Kaya hindi mo mapapansin kung sino yung peke at hindi. Kaya napakaraming umaangking Kristiyano sa pangalan dahil pare-parehong gumagawa, pare-parehong umaawit, pare-parehong nananalangin. Pero kailangan natin malaman yung doktrinang ito upang tayo mismo ay maliwanagan. Sapagkat kung maliwanagan, nakakalaya tayo dahil sa katotohanan. At doon lamang sisimula ang ating totoong relasyon kay Kristo kapag naliwanagan ka na. Kaya napakalaga po ang pangangaral at pagtuturo ng salitan pang ito. Napakalaga po. So binago ng Diyos, hindi lamang yung kanilang pananaw, spiritual eyes, sabi nga sa John 3:3, ano sabi John 3:3? Unless a man be born again, he cannot see. Hindi niya makikita anong pagkakaiba ng Kristiyano at hindi. Pero nakikita natin kung sino hindi totoong Kristiyano. Kasapagkat yung kanyang mga good works hindi consistent. Walang perseverance. Walang pagpapanatili. Napuputol. Hindi nagpapatuloy.
So hindi lamang yung binago ng Diyos yung pananaw, kundi maging yung kalooban natin. Yung kalooban. Ganito po ang sabi sa Ezekiel. Ito po'y tumutukoy na sa New Covenant. Ito yung pinapahayag ng mga propeta. No? Moses Law, Mosaic Law, and the prophets. Mosaic Law, kailangang gawin mo lahat ng rituals dahil yun ang paniniwala mo sa darating ni Kristo. Pero Mosaic Law, siya naman yung nagpapayag na darating ang totoong Mesiyas. At yan ay pawang katotohanan. Kaya sila po ay gumagawa ng mga rituals, ceremonies, because of their faith. Ganito ang pagkasabi sa Ezekiel chapter 36. Sabi ni Prophet Ezekiel. Ang sabi ng Diyos sa kanyang bibig, bibigyan ko na kayo ng bagong puso. See, ito na yung effectual calling, regeneration, or born again. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu. Sino yung espiritu yun? Galatians 4:6. The Spirit of Christ. Kaya tayo nakakatawag ng Abba. Meron tayong karapatang tumawag ng Daddy. Abba means Daddy. Yung malapit na relasyon as a son and father. Abba, Father. Father means Father of all. Diyos na lahat. But tayo po yung nagkaroon ng katuwiran na tumawag sa kanyang Father because we are sons. We are children of God. Kaya nga, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Sino rin magpapalakad sa atin? Is it ourself, own self, ang lalakad sa kanyang katuwiran? Hindi. Siya rin ang nagbibigay. Philippians 2:13. Siya ang naglalagay sa atin ng pagnanais at pagsagawa upang gawin natin ang naayon sa kanyang kalooban. So ang Diyos pa rin gumagawa. We are living in the grace of God. In Him we live and move and have our being. Kaya hindi po tayo magmalaki sa ating mga ginagawa. Like for example, sa aking pangangaral, hindi ko po magmamalaki na ako'y magaling, mahusay. No. Sumpain ako ng Diyos kung yan ang puso ko. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo. Sino pa rin ang magtuturo sa atin, gagabay sa pag-iingat? Kaya kailangan natin ng prayer. Why? Because we have, mayroon pa tayong remaining sin na siya kumukontrol ng ating sarili. Upang ang lahat ng ito sinabi ng Panginoon na makapag-iingat sa atin ay mangyari sa atin. At magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga kautusan o batas. So yun po yung ginagawa ng Diyos sa atin. Tayo po'y binabago yung ating kalooban. Pinagnanais na tayong hanapin natin ang mabuti. Hanapin ang mabuti, hindi po ang masama. Hanapin ang mabuti. John 6:44 to 45, ganito ang pagkakasabi. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang Diyos po ang nagtuturo para tayo makalapit sa Ama ay kay Jesus Christ. Ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Kaya ang ating pong karunungan, hindi po nagmumula sa tao. Huwag tayong umasa sa tao. Gaano man yung kahusay, maaaring may makukuha kang maganda, pero dapat tayong kumuha ng karunungan sa Diyos, sa Kanyang salita. Kahit kumuha pa kayo ng mga video clip na yan, na magagandang aral mula sa showbiz, at yan ay tuturo mo sa iyong anak, mali yan, sapagkat ang showbiz ang pinakamadilim at marumi pagdating sa kasalanan.
Kailangan sa salita ng Diyos. Kahit pa sabihin natin, pastor yang nagsasabi sa iyo, pero tignan mo sa salita ng Diyos, tama ba ang kanyang pagkakapaliwanag? Maniguro tayo, sapagkat ang salita ng Diyos, sapat, tiyak, at hindi maaring magkamali. Pastors ay maaring magkamali. So lahat ng kakayanan natin ay nagmumula lamang sa ating Ama, sa Diyos. Kaya tayo, pagdating po nung kapangyarihan ng Diyos sa atin, magugulat tayo eh. Mayroong isang, naalala ko, isang applicant na testimony siya. Sabi niya, dati, pag nakikinig ako ng salita ng Diyos okay lang sa akin. Salita dyan, magturo sa akin. Naunawaan ko, pero wala lang. Pero ngayon, sabi niya, nauuhaw ako. Lagi kong hinahangat. Pagpasok ko sa trabaho, Lunes, akala ko Sunday pa rin. Kasi gusto niyang makinig. Ganyan po kumilos ang banal na Espiritu. Ganyan po kumilos ang banal na Espiritu. Tingnan niyo ang sabi sa Psalms 110 verse 3. Psalms 110 verse 3. Kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. See? Nagkukusang loob ang mga tao ng Diyos, ang mga naligtas sa kapangyarihan at kagandahan ng kabanalan. Mula sa bukang liwayway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamog ang kagaya, laging sariwa. They are new in the morning. Great is the faithfulness. Ganyan po, nung tayo po ay na-born again, malaging pinapatuo na tayo masaya. Pero nung tayo po ay i-covenant dito ng MCBC, Moonwalk Community Bible Church, at si Pastor Steve ang nag-interview sa atin, Pastor Rolly, isa lang ang kanilang sinasabi. Lahat, Pastor Boy, alam mo kung anong testimony ng lahat ng mga members dito, ng mga nakapasa? Naliwanagan sila pagdating sa 1689. Lahat 1689. At saka yung total tulip by the grace of God. Sabi ni Paul, I am what I am. Para tayong mga guyang baka, yung maliit na baka, lundag na lundag yun sa katuwaan. Di malaman, yung nanay naman niya, siging kain sa nakatingin sa kanyang anak na masayang masaya. Ganyan yung bagong silang na Kristiyano. Masaya talaga. Kahit anong problema, kaya niyang harapin. So lahat sila ay lalapit kay Kristo. At ang kagandahan niyan, we become obedient. Obedient sa God, obedient sa church, obedient ng ating parents, obedient sa ating trabaho, lahat nagiging masunurin. Hindi malalaki ang bibig na naninira ng kapwa empleyado o nagchichismis, kundi minamahal ang bawat isa. Romans 6:16, ganito ang pagkakasabi, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dati mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Tayo nagiging obedient
as if alipin tayo ng katuwiran. Sapagkat lahat gusto nating gawin ayon sa katuwiran, ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa ikalulugod ng Panginoon. Salamat sa Diyos. So yun po yung ibig sabihin ng effectual calling, kung gaano kahalaga ito. Ngunit wala na tayong oras, hindi natin matatalakay ang ikalawa at hanggang pang-apat. Next time na lang. So mga kapatid, sa ating napakinggan ngayon, paano natin maikukumpara sa ating unang paniniwala na tayo naligtas na? Well, hindi ko sinasabing walang kwenta yung 15 years nating pagiging born again. Sapagkat dyan tayo nagmula. John 3:16. Hindi ko sinasabing walang silbi yun. Lahat ng yon ay kaliwanagan sa pagkakaiba ng ating kinagis ng reliyon at ang paniniwala natin sa banal na kasulatan, bagamat hindi pa tayo lubusang lumalago sa katotohanan. Lahat yun ay tulong upang maliwanagan natin at simula ng pagtanggap ng totoong karunungan na tumatanggap ng malalim na karunungan ng Diyos. So, mayroon kayong tatanong mga kapatid tungkol dito? Mayroon kayong gustong idagdag o mayroon kayong testimony? Meron kayong naunawaan? Anong pagkakaiba ng pagkakaunawa nyo noon at ngayon tungkol sa effectual calling, irresistible grace, or regeneration? Naunawaan ba, mga kapatid? Malibang ang tao ay maipanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi niya maunawaan talaga ang kingdom of God. Maliban na siya ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tubig at espiritu. Marami dyan na naniwala sa water baptism na nakapagliligtas, kaya na-apply nila ito, interpretation sa tubig yun, malibang ikay bautismo sa tubig, at ang espiritu hindi ka maligtas. So kasama sa kaligtasan ng baptism. Pero tubig dyan, sa Old Testament, ay paghuhugas bago sa seremonya, pagpasok, paglahad ng mga high priest sa dugo ni Kristo doon sa Holy of Holies, naghuhugas muna sila. Pero pagdating po dito sa atin, Ephesians chapter 5 verse 20, sa chapter 5, na may kaugnayan sa topic about sa relasyon ng mag-asawa, kung paano ang lalaki dapat niya ingatan ang mahalin niyang kanyang asawa. At ang sabi ron, linisin sa pamamagitan ng salita. So ang salita po ay tubig, sumisimbolo ang tubig sa salita ng Diyos. Sapagat ang salita ng Diyos at Espiritu ay isa. So kapag tayo pinanganak sa salita dahil sa Espiritu, John 6:63, ang sabi ni Jesus Christ, ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Yun po yung interpretation ko sa aking sarili. Hindi ko po sinasabing yun din ang gawin ninyo. Kundi yun ang aking paniniwala dyan. Nang tubig dyan ay hindi literal na tubig sa bautismo, kundi symbol doon sa laver ng mga high priest na naghuhugas sila, seremonya paghuhugas bago sila makapasok sa Holy of Holies. So, dapat hugasan tayo ng salita ng Diyos upang tayo po ay maging banal at makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, mayroon kayong tanong? Kung wala, tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyo po mga salita ngayong umaga. Tunay na ang kaligtasan ay hindi lamang ito dapat marinig lang sa bibig, kundi ito po'y tinatalakay sapagkat ito isang
lalim at napakapisa, napakamakapangyarihang doktrina na dapat naming maunawaan, maitanim sa aming puso't isipan, sapagat ito makapagbibigay sa amin ng kaunawaang katiyakan ng aming pong relasyon sa inyo. Maraming salamat po sa iyong mabisang pagtawag sa amin, sapagat isa kami sa mga nasa kadiliman ng kasalanan, nasa lusak ng karumihan ng kasalanan. Kadiliman ng kasalanan ng kabayaran ay kamatayan sa impyerno. Ngunit dahil po sa inyo pong mabisang pagtawag sa amin, inilapat po ninyo ang pagkakasugo ng iyong bugtong na anak na si Kristo na siyang humalili sa aming mga kasalanan upang kami maligtas sa tiyak na kamatayan. Maraming salamat po, Ama. Lahat ng ito ay isamot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.